Sa isang mapayapang gabi ng taglamig, ang buong kabiserang lungsod ay biglang nagkagulo dahil sa isang mapanganib na virus na kumalat sa lahat ng tao sa nakapalibot na lugar. Bagamat nilalayo ng virus na lipulin ang buong sangkatauhan, nabigo itong gawin dahil hindi nito naaapektuhan ang mga bata mula sa edad na 13 at mas bata. Isang kakaibang grupo ng mga nakabalabal na lalaki, na nagkataong mga bampira, ay nagpakita ng wala sa oras at pagkatapos ay lumibot sa lungsod upang tipunin ang lahat ng mga bata na mahahanap nila, at dalhin sila sa isang kastilyong mukhang kay takot-takot. Makalipas ang 4 na taon, ang mga batang ito ay makikitang nakatira sa nakakatakot na kastilyo, na kilala bilang isang haye or orphanage. Sa panahong ito, ang mga bata ay sumusunod sa mga tagubilin ng mga bampira, lahat maliban sa isang batang lalaki na may maitim na buhok na nagngangalang Yori. Si Yori ay itinuturing na isang mapanghimagsik na bata na hinamak ang lahat ng nangyayari sa orphanage mula pa noong dumating siya. Kung tutuusin, pumunta lang siya roon dahil tinangka siya ng sarili niyang ama na tapusin, at kasabay nito, ang sarili niyang ina ay tinapos ang sarili nitong buhay dahil naniniwala siya na siya ay isang uri ng demonyong anak. Sa kabila ng masungit at mayabang na pag-uugali ni Yori sa iba, isang batang nagngangalang Miko ay interesado pa rin sa kanya at gustong maging kaibigan niya. Sa paglipas ng mga taon, napansin ni Miko na may rebeldeng pag-uugali si Yori, kaya ginawa niya ang lahat para protektahan siya mula sa galit ng mga vampirang namamahala sa kanila. Naglalabas ito ng isang pagkakataon kung saan kinailangan ni Miko, muli, pagtakpan ang mapaghimagsik na ugali ni Yori sa pamamagitan ng pagpayag sa mga vampira na sipsipin ang dami ng kanyang dugo bilang parusa. Pagkatapos niyang maibigay ang parusa, umuwi si Miko sa gabing iyon at inanyayahan si Yori sa hapagkainan upang kumain ng natirang pagkain kasama niya. Habang kumakain sila, nagkwento siya kay Yori at sinabi sa kanya na naiinis din siya sa mga vampira at lahat ng tungkol sa kanila. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanyang sarili na sila ay mga tao lamang, kaya hindi sila sapat na malakas upang talunin sila. Dahil dito, inabot niya kay Yori ang isang baril na ninakaw niya sa vampira habang siya ay nasa ilalim ng parusa. Nabigla si Yori nang makita ito, dahil lagi niyang iniisip na si Miko ay handang gawin ang anumang hilingin sa kanya ng mga vampira at hinding-hindi susuway. Pagkatapos nito, inilabas ni Miko ang isang mapa ng buong lungsod at pinakita ito kay Yori, habang sinasabi sa kanya na gusto niyang subukan nilang lahat na makatakas mula sa orphanage na ito. Narinig ito ni Yori at sa tingin niya ay isang kakilakilabot na ideya ito, dahil narinig niya ang mga alingawngaw ng pagkasawi ng sinumang sinubukang tumakas dahil sa virus sa labas. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Miko na pinag-isipan niya ito ng lubusan, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanyang walang kabuluhang plano sa kanya. Ganito ang iniisip niya dahil alam niyang ang mapanganib na virus ay nakakaapekto lamang sa mga individual na 13 taong gulang or mas matanda, kaya dahil ang pinakamatanda sa kanilang lahat ay 12 taong gulang, hindi ito magkakaroon ng anumang problema sa labas ng mundo. Ang isa pa, ang ulila na nagngangalang Akane, ay bumaba sa hagdanan at nagulat na makita sina Yori at Miko sa hapagkainan sa sobrang gabi. Nang tanungin niya silang dalawa kung ano ang nangyayari, tumayo si Yori sa kanyang upuan at sinabihan siyang gisingin ang lahat dahil tatakas silang lahat sa gabing iyon. Kaya, sa tulong ng mapa, ang mga bata ay nakakapag-navigate sa kanilang daan patungo sa pasukan ng kastilyo kung saan sila makakatakas sa labas ng mundo. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang isang maliwanag na silid na pinaniniwala ang huling silid na kailangan nilang madaanan upang makatawid sa labas. Lahat sila ay may matangkad ng ngiti sa kanilang mga mukha habang papalapit sa dulo ng silid, dahil naniniwala sila na sa wakas ay nakatakas na sila. Ngunit bago sila makarating sa dulo ng silid, ang pinuno ng vampira ay lumabas sa mga anino at inutusan silang tumigil. Sa sandaling ito, ang mga ngiti ng maliliit na bata ay agad na nabaligtad dahil alam nilang ito na ang katapusan ng daan para sa kanila. Bago pa man sila makapag-isip na gumawa ng susunod na hakbang, mabilis na hinawakan ng pinuno ng vampira ang isa sa maliliit na babae at pinaslang ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng kanyang dugo. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya sa pagpaslang sa iba pang mga bata, naiwan lamang si Yori, Miko, at Akane. Matapos mapaslang si Akane, tinanggap na ni Miko ang kanyang kapalaran, kaya't inialay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo, upang si Yori ay maaaring tapusin siya gamit ang baril na ninakaw niya kanina.
Buong lakas na tumakbo si Miko sa pinuno ng vampira na may hawak na baril, lahat sa pagtatangkang tapusin siya, ngunit bago pa siya makalapit, tinusok siya mismo sa katawan. Sa totoo lang, hindi lang ito isang pag-atake, ngunit ito ay nagsilbing distraction para kay Yori na pumuslit sa likod at sa wakas ay tapusin ang vampira gamit ang baril. Ngayong naalis na ang huling balakid, sinubukan ni Yori na buhatin si Miko palabas doon, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na si Miko ay nasugatan na hindi na kayang gamutin. Habang siya ay nakaupo doon na lumuluha, iniipon ni Miko ang kanyang huling lakas para sabihin sa kanya na umalis doon habang kaya pa niya. Bagamat ayaw iwan ni Yori si Miko, napagtanto niyang wala na siyang choice, kaya tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos tumakbo ng ilang segundo, nagulat si Yori nang makita ang sarili sa isang manyeb na kapaligiran. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang ilang nakabalabal na lalaki na naglalakad patungo sa kanya, at sinabi sa kanya na siya ang napili na nakatakdang talunin ang mga vampira. Kinamumuhian ni Yori ang mga vampirang ito hanggat naaalala niya, kaya nagpa siya siyang gampanan ang responsibilidad na ito nang walang pag-aalinlangan. Ipinakilala siya sa kakaibang lalaking ito bilang tenyente koronel ng Japanese Demon Army na nagngangalang Achino. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-click ang utak ni Yori, na nagpapaisip sa kanya kung paanong may iba pang mga tao na nabubuhay. Siya ay lubos na nabigla dahil ang mga vampira ay palaging nagsasabi sa kanila na ang sangkatauhan ay nolipol, ngunit ngayon ay ipinahayag sa kanya na kahit na ang virus ay nabawasan ang populasyon ng sangkatauhan ng malaki, mayroon pa ring ilang mga tao na nakaligtas dahil sa virus na napuksa pagkalipas ng ilang panahon. Matapos itong sabihin, tumingin si Echino sa direksyon ni Yori at sinabihan siyang sumama sa kanila kung gusto niyang wakasan ang mga vampira minsan at para sa lahat. Makalipas ang 4 na taon, pagkatapos na sumailalim si Yori sa kinakailangang pagsasanay, nakita siyang nakikipaglaban sa isang higanteng halimaw gamit ang isang katana sa isang abandonadong lungsod. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang normal na pag-aaral na sa tingin niya ay isang kabuuang pag-aaksaya ng oras. Kapag natapos na ang klase, nakatagpo siya ng isang kawili-wiling babaeng may purple na buhok na nagngangalang Sheena, na hindi siya pamilyar. Alam niya kung gaano kalungkot ang buhay ni Yori, kaya pinayuhan niya itong subukan at pagbutihin ang kanyang buhay panlipunan, dahil hindi kailanman magre-recruit si Tenyente Echino ng isang mahinang lalaki na tulad niya sa unit ng pagpuksa ng mga vampira. Habang malapit sila sa mga locker, ibinunyag ni Sheena na itinalaga siya kay Yori bilang kanyang opisyal na surveillance ng hukbo upang matiyak na magkakaroon siya ng ilang kaibigan. Kasabay nito, napansin niya ang isang estudyante na tila binubuli ng iba pang mga kapwa-estudyante, na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Yamano. Ang una niyang instinct ay huwag siyang pansinin at lumayo, ngunit hinikayat siya ni Sheena na maging isang mabuting tao at iligtas ang estudyante mula sa mga bully. Pagkatapos ay lumapit si Yori sa mga nananakot at hinihimok silang tumigil. Itinuturing niya ang kanyang sarili na medyo malakas, kaya naniniwala siya na magagawa niyang labanan silang lahat ng sabay-sabay kung mas masahol pa. Ngunit bago pa man siya magtangkang lumaban, ipinaalam sa kanya ni Sheena na makakatanggap siya ng pinalawig na suspensyon kung papahirapan niya ang sinumang mag-aaral sa paaralan. Ito lamang ang humahantong sa kanya upang masuntok mismo sa mukha. Sa kanilang pag-uwi, ipinaliwanag ng lalaki, na tinawag ang pangalang Saito, kay Yori na hindi naman talaga siya binubuli doon, sa halip ay tinanggihan siya pagkatapos humingi ng pabor kay Yamano. Tila, si Yamano ay napakahusay na napangakuan na siya ng pwesto sa Vampire Extermination Unit. Dahil doon, umasa si Saito na makakapagsabi rin si Yamano ng magandang salita para sa kanya, dahil determinado siyang maging miyembro ng Vampire Extermination Unit. Si Saito ay may ganitong ambisyon dahil nais niyang ipaghiganti ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na pinaslang ng isang vampira noong siya ay maliit pa. Narinig ito ni Yori at nagkaroon ng kaunting paggalang sa kanya, ngunit sinabi pa rin sa kanya na huwag mag-abala sa pagsali sa Vampire Extermination Unit dahil sa palagay niya ay hindi siya nababagay dito. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang malakas na emergency alarm, na nag-aalerto sa lahat na may nakitang vampira sa malapit. Narinig ni Sheena ang alarma na ito at agad na naisip ang tawagan ang Vampire Extermination Unit, ngunit naniniwala si Yori na ito na ang kanyang pagkakataon na ibigay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kay Tenyente Echino. Kaya, dumiretso si Yori sa vampira at tinangka itong tapusin ng mag-isa.
Nakarating siya sa isang magulo na silid-aralan, kung saan nakita niya ang isang may pink na buhok na vampira na sumisipsip ng dugo sa isa sa mga estudyante ng paaralan. Tumingin siya sa gilid at nakita rin niya si Yamano na nakahiga sa sahig sa takot na sa tingin niya ay medyo kakaiba dahil nauna nang sinabi ni Yori sa kanya na siya ang kasalukuyang top pick para sa Vampire Extermination Unit. Habang si Yamano ay nakaupo sa takot, ipinaliwanag niya kay Yori na ang pagiging top pick niya ay isang malaking kasinungalingan lang na ginawa niya para matakot ang mga tao sa kanya. Ngayong nalinaw na ito, nagsimulang labanan ni Yori ang vampira gamit ang kanyang katana. Siya ay tiyak na nagtataglay ng kinakailangang kasanayan upang ibagsak ang vampira, ngunit dahil mahina ang kanyang sandata, nabigo siyang makagawa sa anumang malaking pinsala. Patuloy siyang nakikipaglaban sa vampirang ito hanggang sa makarating sila sa labas sa isang palumpong, at sa paglapag tila tinusok siya ni Yori sa katawan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya nito pinapaslang. Mapalad para sa kanya, si Teniente Chino ay lumapit sa kanyang likuran at ginamit ang kanyang sinumpaang talim upang atakihin siya sa katawan, na dahilan upang siya ay matalo. Ngayong tapos na ito, pinuri ng tenyente si Yori para sa kanyang pagsusumikap at gayon din sa katotohanan na matagumpay niyang naprotektahan ang paaralan. Sa puntong ito, iniisip ni Yori na ito lang ang magpapapili sa kanya ng tenyente upang maging miyembro ng Vampire Extermination Unit. Gayunpaman, nakikita pa rin ng tenyente na si Yori ay isang walang kaibigan na talunan, kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya magre-recruit sa kanya maliban kung makahanap siya ng ilang mga kaibigan. Tapos bigla na lang, lumabas si Saito out of nowhere at tumalon kay Yori habang ipinapahayag ang kanyang tuwa na okay siya. Si Saito ay itinuturing na ngayon na kaibigan ni Yori, kaya walang pagpipilian ang tenyente kundi itigil ang kanyang pagtatapos sa bargain. Gayunpaman, ang pagkahulog na ito ay nagpawala ng malay kay Yori. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa isang hospital bed kung saan nakita niya sina Saito at Shina. Sa kanyang paggising, ipinaalam ni Shina kay Yori na opisyal na siyang kinuha ng tenyente sa unit ng pagpuksa ng vampira, na kung saan ay ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos nito, nagkapit kamay silang tatlo para ipagdiwang ang balitang ito, na siyang tanda ng simula ng kanilang paglalakbay ng magkasama. Kinikilala ni Yori na miyembro na siya ng Vampire Extermination Unit, ibig sabihin, isang hakbang na lang siya ngayon para maabot ang hiling niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Kinabukasan, nakita silang magkasama ni Shina sa rooftop ng paaralan. Nagrereklamo sa kanya si Yori tungkol sa katotohanan na pinipilit pa rin siyang pumasok sa regular na paaralan, kahit na miyembro na siya ng unit. Lalo siyang nadismaya sa katotohanang wala pa siyang aktwal na mga sesyon ng pagsasanay mula nang siya ay na-recruit. Naiintindihan ni Shina ang kanyang loika, kaya nagpa siyang makipagsapalaran sa kanya upang mapatahimik siya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang malademonyong side na kayang pumaslang ng isang vampira sa isang hampas lamang. Nakita ito ni Yori at ngumisi, habang inilalabas ang kanyang regular na katana para makita kung gaano siya kalakas. Nagsimula ang labanan, at madaling natalo ni Shina si Yori sa tulong ng kanyang infernal side. Matapos ang ilang atake, napagtanto ni Yori na wala siyang pagkakataon laban sa kanya gamit ang kanyang sandata, kaya nagpa siyang ihinto ito. Kasunod nito, pareho silang nakikitang naglalakad sa mga bulwagan ng paaralan, habang tinuturuan ni Shina si Yori tungkol sa paggamit ng pagtutulungan habang nagtatrabaho siya sa isang unit, dahil kapag kaharap ang isang mataas na ranggo na vampira, hindi ito isang pang-isang tao na trabaho lamang. Pagkatapos, bigla na lang naputol ang pag-uusap na ito nang tumakbo si Saito sa kanila habang sumisigaw para humingi ng tulong. Ipinapalagay ni Yori na siya ay binubuli muli, ngunit sa kanyang pagtataka, nakita niya si Yamano at ang kanyang tropa na lumakad papunta kay Saito, habang hinihiling sa kanya na gawin silang kanyang mga tapat na allies. Habang si Yori ay nananatiling nalilito kung bakit nila ito gusto, ito ay ipinahayag sa kanya na ang mga taong ito ay ginagawa ito dahil mayroon silang isang pabor na hihilingin. Tila, ang isa sa kanilang mga kaibigan, na nagngangalang Ruji, ay napunta sa isang misteryosong lugar na kilala bilang Forbidden Chamber ngunit hindi na nakabalik. Narinig ito ni Shina at napagpasyahan na ang kanyang kaibigan na si Ruji ay malamang na nahuli ng hukbo, dahil ipinagbabawal ang pagpasok sa mga lugar na iyon, pagkatapos ay idinagdag din niya na maaari itong mapatawan ng parusang kasawian para dito.
Naniniwala si Sheena na mas makabubuting kalimutan na lang ni Yamano si Yuji, dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang tsansa na makaalis siya doon sa isang piraso, ngunit handa pa rin siyang subukan ito sa tulong ni Yori at si Saito. Itinuturing ni Sheena na ito ay isang mahusay na pagsasanay para kay Yori, kaya makalipas ang ilang minuto, silang tatlo ay pumunta sa Forbidden Chamber at sinubukang iligtas si Ruji. Di nagtagal pagkatapos nilang makarating sa Forbidden Chamber, nakita nila si Ruji na may hawak na infernal armed weapon habang nakatayo sa gitna ng magic circle. Napansin ito ni Sheena at nagsimulang ipaliwanag na kasalukuyang sinasapian ng demonyo si Ruji, ibig sabihin, ang tanging paraan na babalik siya sa pagiging tao ay kung matagumpay na mapalayas ang demonyo. Itinuturing ni Sheena na ito ay isang mas malaking banta kaysa sa kanilang kakayanin, kaya't sinabi niya sa kanilang dalawa na tumalikod na lamang at hintayin ang natitirang bahagi ng unit ng pagpuksa ng vampira na dumating. Gayunpaman, walang ganoong pasensya si Yori, kaya nagmamadali siyang tumungo kay Ruji dahil naniniwala siyang kakayanin niya ito ng mag-isa. Sabik na rin siyang manalo sa labanang ito dahil ang infernal arm na hawak ni Ruji ay hindi pa nakakabuo ng kontrata sa sino mang demonyo, ibig sabihin kung si Yori ay mananalo, aangkinin niya ang sandata para sa kanyang sarili. Nang marating niya ang magic circle, nagpakita si Sheena at pinigilan siya sa pag-atake dahil naniniwala siya na madaling sasakupan siya ng demonyo dahil may matinding uhaw siya sa paghihiganti. Gaya ng inaasahan, hindi niya pinakinggan ang babala nito at sinimulang salakayin si Ruji gamit ang kanyang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngayon, bago niya malaman, nakita niya ang kanyang sarili sa Haka Orphanage kasama ang iba pa niyang pamilya. Talagang naguguluhan si Yori kung paano ito nagagawa dahil alam niyang nasawi silang lahat sa gabi ng kanilang pagtakas. Isa pala itong hallucination na pinaglalaroan sa kanya ng demonyong inatake niya. Sa una, hindi niya ito napagtanto, kaya ang demonyo ay gumagamit ng isang tao upang subukan, at hikayatin si Yori na hayaan siyang kunin ang kanyang katawan upang magkaroon siya ng kapangyarihang makaganti. Pinag-iisipan niya ito noong una ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi totoo ang sitwasyon, dahil alam niyang hinding-hindi ipipilit ni Miko na makaganti siya. Dahil doon, madali siyang nakawala sa hallucination at nakabalik sa totoong mundo. Makalipas ang ilang minuto, nagising siya nang makitang nakaharap sa kanya sina Saito at Sheena habang nakaupo sa lupa. Alam ni Sheena na naghahallucinate siya ngunit laking gulat niya nang malaman niyang nagawa niyang kumawala dito ng mag-isa. Narinig ito ni Yori, at natuwa dahil ang ibig sabihin nito ay nagawa niyang palayasin ang demonyo ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya si Sheena kung nangangahulugan ito na malaya siyang kunin ang sandata ng demonyo para sa kanyang sarili, kung saan siya ay tumugon, na nagsasabing hindi ito ganoon ka-simple. Kahit na ang sandata ay hindi kinontrata sa anumang demonyo, kakailanganin pa rin itong ibigay kay Teniente Achino bago ito maibigay sa kanya. Ngunit kahit na pagkatapos nito, nabigla pa rin si Sheena na nagtagumpay siya sa demonyo. Samantala, sa bahay ampunan, si Miko ay buhay pa at maayos at nagmature na sa edad ni Yori. Bumalik tayo sa gabi kung saan si Yori at ang iba ay nagtangkang tumakas. Matapos maputol ang braso ni Miko at nakahiga sa sahig, sinabihan niya si Yori na umalis doon dahil gusto niyang matiyak ang kanyang kaligtasan. Habang hinihintay ni Miko ang kanyang kasawian, ang Vampire Queen, na kilala bilang Tipas, ay pumasok upang makita ang lahat ng mga katawan na nakahiga sa isang pool ng dugo. Sinuri niya silang lahat at nakitang si Miko na lang ang natitira na may pagkakataong mabuhay, kaya may ideya siyang painumin siya ng kanyang dugo. Ang pag-inom sa kanyang dugo ay magpapanumbalik ng kanyang katawan, ngunit gagawin din siyang vampira na may buhay na walang hanggan. Ang pinuno ng vampira, si Farhad, pagkatapos ay nagising at ipinahayag ang kanyang hindi pagkakasundo sa ideya niyang ito dahil ipinagbabawal ang sadyang gawing vampira ang isang tao. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Tipas sa mga alituntunin, kaya nagpasya na lang siyang talunin ang pinuno ng vampira upang manatiling tikom ang bibig nito. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Miko at pinilit itong inumin ang kanyang dugo, kaya ginawa siyang vampira na may buhay na walang hanggan. Bumalik sa paaralan, si Yori ay payapang naglalakad sa mga bulwagan hanggang sa makatagpo siya ng isang lalaking may kulay rosas na buhok na may salamin na tinatawag na Kimazo. Nang walang anumang panghihikayat, si Kimazo ay lumapit kay Yori at random na sinuntok siya sa buong mukha. Nainis si Yori dito, kaya nagsimula silang mag-away sa hallway ng paaralan.
Nang maglaon sa araw na iyon, dinala sila ni Sheena sa klase kung saan si Yori at Saito ay opisyal na magsisimula ng kanilang pagsasanay para sa Moon Demon Army. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok sila sa silid-aralan ng mga estudyante, na tinuturuan ni Teniente Chino, na nagkataong natutulog. Nang malaman ni Echino ang kanilang pagdating, ipinakilala niya sila sa iba pang klase at pumunta na sila sa kani-kanilang upuan. Pumunta si Yori sa kanyang upuan at laking gulat niya nang makitang inookupahan na ito ng parehong si Kimazo, na sinuntok siya kanina sa hallway nang walang dahilan. Ang reunion nilang ito ay naging sanhi ng kalokohang pagtatalo nilang dalawa hanggang sa magsawa si Teniente Echino dito, at binigyan sila ng roundhouse kick. Pagkatapos ng klase, pumunta si Kimazo sa opisina ng tenyente at gustong kumpirmahin kung bibigyan siya ng pagsubok para sa nangungunang Black Demon Series dahil siya ang may pinakamagagandang marka sa klase. Alam ng tenyente ang kanyang mahusay na pagganap sa klase, ngunit nakakainis lang na nagmamadali siyang makakuha ng kapangyarihan. Matapos itong marinig ni Kimazo, pinaalalahanan niya ang tenyente na nais niyang maging miyembro ng Demon Moon Army, upang mabigyan siya ng akses sa paggamot para sa kanyang kapatid. Tila, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nahawahan ng apocalypse virus ilang sandali ang nakalipas, at ang paggamot ay hindi magagamit sa mga regular na sibilyan ngunit magagamit lamang sa mga pamilya ng mga miyembro ng Demon Army, na nagpapaliwanag kung bakit si Kimazo ay desidido na sumali sa lalong madaling panahon. Ngayong pinaalalahanan na si Teniente Chino, hinihimok pa rin niya si Kimazo na huwag magmadali, dahil naniniwala siyang sa kalaunan ay masasapian siya ng demonyo dahil sa pagkauhaw ng kanyang pagnanais. Kinabukasan, lahat ng mga estudyante ay nagtitipon sa isang malaking silid upang masuri ang kanilang mga kakayahan, bilang paghahanda para sa Infernal Arms Aptitude Test na darating sa susunod na linggo. Kung mabibigo ang isang mag-aaral na makagawa ng mga resulta dito, hindi siya makakapag-test sa susunod na linggo. Sinabihan silang lahat ng instruktor na magpares dahil malapit na silang mag-ehersisyo ng pangkat upang makita kung gaano kahusay ang bawat mag-aaral na nakikipagtulungan sa isang koponan. Alam ni Sheena na hindi ito ang malakas na suit ni Yori, kaya sinadya niyang makipagpares kay Saito para mapilitan si Yori na makipagpares sa kanyang kontrapelo na si Kimazo. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang ehersisyo, at tulad ng inaasahan, sina Yori at Kimazo ay walang chemistry na magkasama bilang isang koponan. Pagkatapos ay biglang may narinig na emergency alarm, na tinatawag si Kimazo dahil mabilis na lumalala ang kondisyong medikal ng kanyang nakababatang kapatid. Noong una, ayaw pumunta ni Kimazo, kaya sinabihan niya ang instructor na huwag mag-alala tungkol dito, at ipagpatuloy ang ehersisyo dahil alam niyang ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang matagumpay niyang pagsali sa Demon Army. Ayaw ni Yori nitong logic niya, at sa sobrang inis niya ay sinampal siya sa mukha. Pagkatapos nito, pinayuhan niya si Kimazo na huwag ay take for granted ang mga bagay dahil kapag nasawi ang kanyang kapatid, hindi na niya ito makikita. Napakasensitibo ng isyong ito kay Yori, dahil iyon ang eksaktong pagkakamaling ginawa niya noong bata pa siya. Ngayong si Kimazo ay nasample sa kanyang katinoan, siya at si Yori ay nagmadaling pumunta sa silid ng ospital ng kanyang kapatid dahil pareho silang nakaposas para sa ehersisyo ng koponan. Pagdating doon, umupo si Yori sa tabi ng kama ng ospital ng kanyang kapatid habang naiintindihan at nauunawaan niya kung bakit gustong sumali ni Kimazo sa Demon Imperial Army. Sa paglabas ng silid ng ospital, siya at si Yori ay makikitang nakaupo sa labas ng ospital, nakatalikod sa isa't isa sa isang upuan. Bagamat sinisisi pa rin ni Kimazo si Yori para sa kanyang mahinang pagganap sa pagsusulit sa pagtatasa ng koponan, ang oras na ginugol nila ng magkasama ay bumubuo ng isang maliit na band, na patuloy na nagtutulak sa kanila upang makamit ang kanilang mga layunin. Samantala, makikitang dadalo si Miko sa isang vampire conference kung saan inanunsyo na muling lalabas ang isa pang apocalypse virus tulad ng nangyari 8 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, naisip ni Tipas na ito ay isang magandang pagkakataon para lipulin ang natitirang sangkatauhan at ang Japanese Imperial Demon Army. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ng Japanese Imperial Army ang ilang kaina-hinalang aktibidad mula sa mga vampira, kaya nagpasya silang magpulong para pag-usapan ito. Ang pulong na ito ay pinamumunuan ni Hiragi Shinoro, ang mayor na general ng Japanese Imperial Army. Kalahating oras sa pulong, si Teniente Chino ay nakitang natutulog dito. Kaya naman, pagkatapos niyang magising, naiinip na siya sa binibigay na talumpati at napagdesisyonan na lang na umalis ng pagkamayabang.
Nakita ni Yori ang tenyente habang lumalabas siya, kaya nagpasya siyang salubungin siya ng isang lumilipad na sipa ni Chu dahil galit si Yori sa katotohanang 10 araw na ang nakalipas, at hindi pa rin binibigay ng tenyente kay Yori ang kanyang infernal arm weapon. Bagamat hindi nagustuhan ng tenyente ang katotohanang napakadesperado pa rin sa kapangyarihan ni Yori, ayaw din niyang makilala siya ng pinakadakilang general doon, kaya binigay niya kay Yori ang kanyang salita na malapit na niyang ihanda ang kontrata para sa kanyang infernal weapon. Samantala, sa orphanage, isang eroplano ang inihahanda para sa mga vampira na dadalhin upang maikalat ang apocalypse virus at tapusin ang sangkatauhan. Alam ni Miko ang sitwasyon na mangyayari at kahit kaunti ay hindi nito gusto, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumama dito. Kahit na ang isang maliit na bahagi sa kanya ay nasa sabik dahil siya ay may pag-asa na makasama muli si Yori pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagkakahiwalay. Kinabukasan sa paaralan, ang mga written na resulta ng pagsusulit ay ibinibigay. Hindi nag-abala si Yori na seryosohin ang teoretikal na edukasyon, kaya bumagsak siya ng malala sa pamamagitan ng pagkakuha ng 0. Nalaman ito ni Sheena, at pagkatapos ay ipinakalat ang balita ng pagkabigo ni Yori sa iba pang kaklase, na nagpapasikat sa kanya, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Kasunod nito, natuklasan rin ni Yori na nakakuha si Kemazo ng perpektong marka sa pagsusulit, na ikinagulat niya dahil hindi niya alam na ganoon siya kagaling sa pag-aaral. Sa sandaling iyon, pumasok si Tenyente Echino na ikinagulat ng lahat ng mga estudyante dahil mahigit 10 araw na siyang absent. Itinoon ni Yori ang lahat ng kanyang atensyon sa Tenyente, at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa infernal armed weapon na ipinangako niya sa kanya kanina. Maliwanag na ang iba sa mga estudyante ay gustong magsimulang gumamit ng makademonyo na mga sandata, ngunit ipinaalam sa kanila ng instruktor na hindi siya sigurado na ang lahat ng mga mag-aaral ay makakabuo ng isang resistance sa demon's temptation. Sa katunayan, naniniwala siya na ang tanging may kakayahang tao sa kanila ay si Saito. Narinig ito ni Echino at nagpa siya na maging patas tungkol dito, kaya pinakawalan niya ang kanyang talim ng demonyo kasama ng mga demonyo upang angkinin ang mga estudyante. Kung sino pa ang nakatayo or may malay ay makakakuha ng sarili nilang makademonyong sandata. Pagkatapos gawin ito ng tenyente, sina Yori, Saito, Sheena, at Kemazo ang natitirang nakatayo. Dahil sila na lang ang natitirang nakatayo, sila ay bibigyan ng sarili nilang mga infernal na sandata. Pagkatapos, naglakad sila papunta sa lugar kung saan gagawin ang contract performance ceremony. Bago sila dumating, ipinahayag ng instruktor ang kanyang mga alalahanin para kay Saito, dahil bagaman maaaring mayroon itong sapat na kapangyarihan upang labanan ang isang demonyo, hindi niya akalain na mayroon itong sapat na kapangyarihan upang sakupin ang isang demonyo. Sa panahon ng seremonya, kung talagang walang sapat na kapangyarihan si Saito, mangyayari ang biglaang kasawian para sa kanya. Narinig ito ng tenyente at binigyan si Saito ng opsyon na mag-back out, ngunit nagpa siya pa rin siyang ipagsapalaran ito dahil determinado siyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae, na pinaslang ng isang vampira noong siya ay maliit. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa lugar ng seremonya, kung saan inutusan sila ni Echino na pumili ng sandata na gusto nila at pagkatapos ay pumasok sa magic circle upang makuha ang kapangyarihan ng demonyo. Gayunpaman, napag-alaman din sa kanila na sila ay masasawi kapag nabigo silang madaig ang demonyo at makolekta ang kapangyarihan nito. Kaya, sa lahat ng ito na sinabi, pumunta si Yori sa isang malapit na katane. Binunot niya ito, at tulad niyan, opisyal na nagsimula ang kanyang contract forming ceremony. Kasunod ng seremonyang ito, lahat sila ay nagsimulang magbalik tanaw sa mga maiikling eksena ng kanilang pinakaloob na mga alaala. Ito ay isinaayos ng demonyong namamahala sa kanilang sandata, upang suriin kung kaya nilang malampasan ito ng mag-isa. Nakita ni Saito na muling binalikan ang trauma ng kanyang pagkabata, nang ang kanyang kapatid na babae ay pinaslang ng isang vampira. Nananatili siya sa ilalim ng kama habang pinapanood niya ang pagkasawi ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, muli siyang nabuhay at ngayon ay sinapian ng demonyo. Samantala, nakikita rin si Kemazo na nabubuhay sa kanyang pinakaloob na alaala, kung saan siya ay isang tagapag-alaga para sa kanyang kapatid na babae sa ospital. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay sinapian ng demonyo at sinimulang pahirapan siya, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang sakam na lalaki na nais lamang na makinabang para sa kanyang sarili.
Bumalik sa totoong mundo, binabantayan silang lahat ni Lieutenant Achino, at hinuhusgahan ang paggalaw ng kamay ni Kimazo, na tiyak na magiging matagumpay siya. Kasunod nito, nakita ni Yori ang sarili niyang bangungot, nakaharap sa isang demonyo. Noong una, kinuha ng demonyo ang katawan ni Miko, ngunit alam na ni Yori ang panlilinlang na iyon, kaya nagpasya siyang kunin ang raw na anyo nito. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan na ng demonyo si Yori at sinimulan siyang sabihan ng kung ano-ano, sa pagsasabing nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa paaralan at iniwan ang kanyang unang pamilya. Sa una, si Yori ay nahihirapan sa paghihirap na ito, pagkatapos ng ilang minuto, madali niyang nadaig ang demonyo at nakaalis sa bangungot na kalagayan. Pagkatapos makatakas, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng demonyo sa kanyang estado ng limbo. Sa wakas ay nagawa na niyang madaig ang demonyo, kaya narito na para ibigay ang kapangyarihan nito sa kanya. Ngunit bago ito mangyari, ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang si Asumaro, at ipinaalam kay Yori na hindi siya ganap na tao, ngunit sa halip ay binubuo ng 10% na mga bahaging hindi tao, marahil bilang resulta ng eksperimento ng tao noong bata pa siya. Narinig ito ni Yori at hindi niya ito naiintindihan, kaya sinabihan na lang niya ito na huminto sa pagsasalita at ibigay sa kanya ang kapangyarihan. Kapag tapos na ito, nagising si Yori para makitang nagtagumpay na si Kimazo bago siya. Gayunpaman, nananatili pa rin si Saito sa ganoong estado, at si Echino ay may pagdududa tungkol sa kung siya ay makakalayo. Samantala, sa kanyang bangungot, ang demonyong nagmamay-ari sa kanyang kapatid ay naumay at nagsasawa sa kanyang mahiyain na ugali, kaya hindi niya iniisip na siya ay angkop bilang isang master, dahil hindi niya maramdaman ang anumang pahiwatig ng paghihiganti sa kanyang puso. Dahil dito, madali niyang sinakop ang katawan ni Saito, at ginawa siyang isang asasin na demonyo. Sa totoong mundo, opisyal na naging demonyo si Saito, kaya tinapos ni Teniente Echino ang kanyang kaso, at inutusan sina Yori at Kimazo na tapusin siya, bilang kanilang unang pagkilos ng serbisyo sa Demon Army. Sa kabila ng pagiging utos ito, mukhang hindi kaya ng dalawa na tapusin ang isa nilang kasamahan. Habang patuloy silang umaatake ng walang patutunguhan, ginagamit ng may nagmamay-ari na katawan ni Saito ang kanyang sandata para atakihin sila na may layuning pumaslang. Si Sheena, na palaging walang pakialam, ay nagpakita ng kanyang mapagmahal na panig habang nakikiusap siya sa tenyente na huwag ipapaslang kina Yori at Kimazo si Saito, dahil alam niyang may potensyal itong magkaroon ng sugat sa kanila habang buhay. Sa pag-iisip na ito, sinubukan ni Yori na gamitin ang kanyang mga salita para makuha ang demonyo kay Saito, ngunit nabigo itong makalusot sa kanya, at tumawa ang demonyo sa kanyang mukha. Pagkatapos, tulad ng kanilang paniniwala na ang lahat ng pag-asa ay nawala, si Yori ay pumunta sa harap mismo ng demonyo, itinapon ang kanyang sandata, habang nakikipag-usap kay Saito at sinasabi sa kanya na huwag sumuko at hayaan ang demonyo na manalo. Si Achino ay sumasali rin sa motivational talk na ito, at sa wakas ay natulungan niya si Saito na madaig ang demonyo. Ngayong nakalaya na siya, bumalik siya sa dati niyang makulit na sarili at tumakbo para yakapin si Yori. Pagkatapos nito, lumapit si Echino at sinipa si Yori sa tiyan dahil sa pagsuwi sa isang utos na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Saito na sa wakas ay tipunin ang kapangyarihan upang makuha ang kanyang sariling infernal na armadong sandata. Pinayuhan din ng tenyente si Yori na pakawalan na ang pasanin ng kanyang lumang pamilya at tumuon sa bagong pamilyang ito na kanyang kinaroroonan. Kinabukasan, nagising si Yori sa kanyang unang araw bilang opisyal na miyembro ng Japanese Imperial Demon Army, kaya nagbihis siya ng kanyang uniforme at lumabas kasama ang kanyang infernal na katana. Kasunod nito, dumating siya sa istasyon ng tren, at sa sandaling makita niya kung gaano ka-cute ang suot ni Sheena, naglabas siya ng bahagyang pamumula ngunit pinipilit niyang huwag gawing halata para hindi mawala ang kanyang aura. Habang pareho silang nakasakay sa tren, ipinaliwanag ni Sheena ang gawain, dahil trabaho nila ngayon na pigilan ang isang grupo ng mga vampira na nagbabalak na sakupin ang lugar ng Shinjuku. Makalipas ang halos isang oras, nakarating sila sa lokasyon kung saan nakita nila ang iba pang squad kasama ang isang hindi pamilyar na blonde na babae. Ang babaeng ito ay ipinakilala sa kanila ni Achino bilang si Mitsaka, na naging miyembro ng Japanese Imperial Demon Army sa loob ng ilang panahon. Tila, kilala nila ni Sheena ang isa't isa at dati ay nagkaroon ng kaunting puntos upang makipag-ayos sa kanilang sarili.
Natural, pareho silang nagsimulang mag-away, ngunit ang tenyente ay mabilis na napagod dito, kaya't hinawakan niya ang mga ito sa lalamunan at inutusan silang itigil ito. Pagkatapos nito, opisyal niyang ipinaalam sa kanilang lahat na si Mitsaka ang kanilang bagong kasamahan, na dapat tratuhin na parang isa sa kanila. Nadama ng tinyente ang pangangailangan na magdagdag ng isa pang miyembro, dahil alam niya na ang mga squad ng Demon Army ay madalas na naglalakbay sa isang grupo ng 5, at gayon din, kung mas marami sila, mayroon silang pangkalahatang mas mababang panganib na mapaslang ng isang vampira. Pagkatapos, habang ipinapaliwanag ang kanilang gawain, lumabas si Mitsaka nang wala sa oras at sinubukang bigyan si Yori ng overhead na sipa upang subukan ang kanyang mga kakayahan, kung saan madali niyang naharang. Pagkatapos nito, lahat sila ay makakatuon sa kanilang pangunahing misyon, dahil sila ay pupunta sa lugar ng Harajuku. Pagkatapos ay dapat silang maghanap ng isang settlement, kung saan pinananatili ng mga vampira ang mga tao bilang kanilang mga personal na bag ng dugo. Habang ang mga tagubilin ay naihatid ng maayos, ang koponan ay agad na nagtatakda upang tapusin ang gawaing ito. Sa kanilang pagpunta roon, ginagawa ni Mitsaka ang kanyang makakaya upang gawin ang paglalakbay bilang nakakainis hanggat maaari sa pamamagitan ng pagiging mahigpit, at sumisigaw sa pinakamaliit na bagay. Bigla silang nakakita ng isang batang babae na sumisigaw, at hinahabol ng isang dambuhalang halimaw na kilala bilang isang horseman. Kahit na ang maliit na batang babae na ito ay nasa panganib ng kasawian, si Mitsaka ay nagbigay pa rin ng utos na huwag siyang iligtas. Ayaw ni Yori na wala siyang gagawin habang may mapapaslang na batang babae, kaya hindi na niya pinansin ang utos ni Mitsaka at sinubukang iligtas ang batang babae ng mag-isa. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ni Mitsaka ang kanyang braso at pinigilan siya sa paggalaw dahil ayaw niyang masira ang kanilang pormasayon. Ngayon, kahit hawak ang kamay niya, nakita ni Yori na malapit nang mapaslang ang batang babae, kaya kumawala siya sa pagkakahawak ni Mitsaka at agad na tumakbo para tulungan ang batang babae. Sa kabutihang palad, bago siya mapaslang, si Yori ay nagpakita sa kanyang harapan at napigilan ang halimaw sa pag-atake sa kanya. Bagamat nagawang iligtas siya ni Yori, ang pagkilos na ito lamang ang bumubuhay sa kinatatakutan ni Mitsaka, dahil ginamit ng pangkat ng mga vampira ang batang babae bilang decoy, na magbibigay ng butas para sa kanilang pag-atake. Buti na lang at hindi nakalapit ang iba sa kanila para iligtas ang batang babae, kaya nang magpakita ang mga vampira, napigilan sila ng iba. Matapos matiyak ni Yori ang kaligtasan ng batang babae, muli niyang binunot ang kanyang infernal na katana, ngunit sa pagkakataong ito ay isang kakaibang marka ang nagpakita sa kanyang mukha. Sa sandaling nahaharap laban sa mga vampirang ito, tinawag ni Yori ang kapangyarihan ng kanyang demonyo at ginamit ito upang maglunsad ng isang pag-atake, na nagpapaisip sa kanila ng kanilang buong diskarte. Itinuturing nila siyang napakalakas kaya kailangan nilang tumawag para sa backup na maswerte para sa Demon Army dahil nagbibigay ito ng pagkakataon para sa kanila na umatras. Ngayong nakabalik na sila sa base, lumapit si Mitsaka kay Yori at sinampal siya sa mukha dahil sa pagsuway sa kanyang mga utos, at para na rin sa paglalagay ng buong squad sa napakalaking panganib. Bagamat nakikita ni Yori ang loika sa kanyang galit sa kanya, ipinaalam niya sa kanya na hindi pa rin siya nagsisisi na iniligtas ang batang babae na iyon, dahil hindi siya ang uri ng tao na uupo at panonoorin ng isang inosenteng tao na masawi. Mamaya sa gabing iyon, sina Mitsaka at Sheena ay magkasama sa shower, kaya pinag-uusapan nila ang lahat ng nangyari ngayon sa larangan ng digmaan. Sa pag-uusap na ito, binanggit ni Mitsaka na kumilos siya tulad ng ginawa ni Yori noong bago pa lang siya sa Japanese Imperial Army. Tila, ang kanyang determinasyon sa pagnanais na iligtas ang lahat ay naglagay sa kanyang koponan sa panganib matagal na ang nakalipas na naging sanhi ng pagkasawi ng isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan habang pinoprotektahan siya. Mula noong araw na iyon, kinaiinisan niya ang sinumang naglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang mga kasama. Samantala, ang mga lalaki ay nasa locker room na nagtatanong sa batang babae tungkol sa hideout ng vampira kung saan siya banihag. Sa una, sinabi niyang ayaw niyang pag-usapan ito dahil napaka-traumatic na karanasan iyon, ngunit nang maglaon ay nagpasya siyang sabihin sa kanila bilang isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ang mga babae pagkatapos ay lumabas sa shower sa oras na marinig ang kwento. Sinabi sa kanila ng maliit na batang babae na ang hideout ay matatagpuan sa Amotsando Station kung saan ang mga vampira ay nagkukulong ng sinumang tao na mahahanap nila at itinatago sila mula sa mga reserbang dugo.
Kinabukasan, ang mga tripulante ay pumunta sa lokasyong ito at determinadong durugan ang sinumang vampira doon, at ititigil ito ng isang beses at para sa lahat. Bago sila magpatuloy, ipinaalam sa kanila ni Sheena ang kanilang diskarte at ipinaalam din sa kanila na ang kanilang layunin ay durugan ang lahat ng mga vampira, at makatakas ng walang gasgas. Ang mga tripulante ay pumunta sa inabando ng subway na may pagtatangkang umatake ng buong lakas dahil kahit na ang bilang ng mga vampira ay mas madami sa kanila, sila ay dapat na hindi aktibo sa oras na ito ng araw, na ginagawang mas madali silang target. Pumasok sila upang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na nakaupo sa sahig, ngunit tumingin sila sa paligid at nakita nilang kakaiba na walang mga vampirang nagbabantay sa kanila. Dahil ang mga tao ay napakalapit sa pasukan, hindi makatuwiran kung bakit hindi na lamang nila subukang tumakas habang wala ang mga vampira. Napansin ito ni Mitsaka, at ipinaliwanag na ito ay dahil ang paglabas ay isang tiyak na misyon ng pagpapakasawi para sa kanila dahil ito ay napapaligiran ng mga mapanganib na halimaw. Kaya't wala silang magagawa kundi ang manatili sa ilalim ng proteksyon ng vampira, bilang kapalit ng pagpapainom sa kanila ng kanilang dugo. Pagkatapos nito, lumakad sila sa susunod na lugar ng inabando ng subway kung saan agad nilang nakita ang isang vampira na may puting balabal. Bago pa man makapag-utos si Mitsaka kung paano umatake, si Yori ay sumugod muli sa labanan dahil sabik siyang makuha ang kanyang unang pagpaslang bilang isang vampire slayer. Bagamat siya ay nagmamadaling pumasok, madali pa rin niyang nadaig ang vampira at opisyal na nakuha ang kanyang unang pagpaslang gamit ang kanyang infernal blade. Naasar si Mitsaka sa katotohanang sumugod na naman siya sa pag-atake ng padalos-dalos, kaya sinubukan niya itong sampilin. Hindi pinapayagan ni Yori na sampilin siya, kaya hinawakan na lang niya ang kamay nito at sinimulang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Sa sandaling iyon, tumingin si Yori sa likod niya at napansin ang isang vampirang paparating na umatake, kaya kinaladkad niya ito palabas at sinimulang labanan ang isang ito. Ngayong hindi na makakasagabal si Mitsaka, itinutok niya ang kanyang espada at pinaslang ang vampira sa isang hiwa. Nasaksihan ito mismo ni Mitsaka at talagang humanga siya dahil hindi niya alam na ganoon siya kalakas. Gayunpaman, mayroon pa ring 5 sa kanila na natitira, kaya't naghanda sila at naghahanda para sa kanilang paglapit. Habang nagpapakita ang susunod na alon ng mga vampira, ang buong crew ay nagulat nang makita ang isang karagdagang 3 vampira na paparating sa likuran nila, at hinawakan si Mitsaka sa leeg. Habang sinasakal si Mitsaka, iniisip niya kung paano ito naging posible dahil sinabi sa kanila ng batang babae na iniligtas nila na mayroong kabuuang 7. Narinig ito ng vampirang nakahawak sa kanyang leeg, at nagsimulang tumawa kay Mitsaka na para bang may sinabi siya nang hindi nag-iisip. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang maliit na batang babae ay sadyang nagbigay sa kanila ng maling impormasyon upang maprotektahan ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Isinasantabi iyon, si Yori ay may seryosong tingin sa kanyang mukha, habang siya ay sumusugod patungo sa vampirang sinasakal si Mitsaka upang siya ay makarating doon sa tamang oras. Ngunit bago siya makarating doon, pinigilan siya ng iba pang mga vampira, na hindi ganoon kadali para sa kanya na talunin tulad ng iba. Sa prosesong ito, nasugatan si Yori habang sinusubukan niyang iligtas siya, na nagpa-flashback sa kanya kung kailan isinakripisyo ng kanyang mga kasamahan ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit ngayon, kahit may ilang sugat, nagagawa niya ito sa tamang oras at napaslang ang vampirang sumasakal kay Mitsaka, na ikinagulat niya dahil naniniwala siya na wala na siya. Ang grupo ay magkasama na ngayon, kaya alam nila na ito ay magiging isang madaling gawain na tapusin ang natitirang mga vampira. Di nagtagal, nagawa nilang talunin ang lahat ng mga vampira at pagkatapos ay iligtas ang lahat ng mga tao na pinananatiling bihag. Sa kanilang paglabas ng kuweba, ang batang babae na nagsinungaling sa kanila tungkol sa dami ng mga vampira ay nakita si Yori, at agad na tumakbo upang yakapin siya habang humihingi ng tawad sa pagsisinungaling. Lumuhad siya at niyakap ang babae dahil alam niyang ginagawa lang nito ang kinakailangan para protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sina Sheena at Mitsaka, habang nag-aayos ng mga supply, ay pinagmamasdan ang magandang sandali na ito, na nagpasimulang ma-curious si Mitsaka tungkol kay Yori, at kung bakit siya kumilos sa ganoong paraan. Kaya't nang walang pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Sheena ang buong backstory ni Yori, na ikinagulat ni Mitsaka dahil palagi niyang ipinapalagay na siya ay isang galit na lalaki lamang na naghahanap ng random na paghihiganti.
Sa mga sumunod na sandali, pumunta si Mitsuka sa kanya at ipaalam sa kanya na ipinaalam sa kanya ni Sheena ang tungkol sa kanyang backstory, at hindi rin niya naisip na mali ito sa pag-abandona sa kanyang pamilya dahil ito ay para sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang kwento na sinabi ay ginagawang makita siya ni Mitsuka sa ibang paraan, at nabubuo din ang kanyang paggalang sa kanya. Nakita rin niya ang pamumula ng mukha nito habang nakatingin sa kanya, na malamang na nagpapahiwatig na crush na niya ito ngayon. Ngunit kahit na iyon, nabigo si Mitsuka na lunukin ang kanyang pride at pasalamatan ito sa pagligtas sa kanyang buhay kanina. Makalipas ang ilang oras, nakapagpa-under na si Kimazo ng sasakyan na magpapadali sa transportasyon ng team sa paligid ng lungsod. Nakikita ito ni Yori na medyo kaakit-akit dahil hindi pa siya nakasakay dito or kahit nasa kotse mula pa noong bata pa siya, kaya excited siyang sumakay sa driver's seat kahit hindi siya marunong magmaneho. Gayunpaman, hindi siya pinapayagan ng iba na maging driver dahil nabangga niya ang kotse habang dinadala ito para sa isang test run. Kasunod nito, lahat sila ay sumakay sa kotse at tumungo sa distrito ng Shinjuku para sa ilang scouting. Habang patuloy sila sa pagmamaneho, may nakita silang pulang nilalang na naglalakad papunta sa gitna ng kalsada. Huli na, tumingin sila sa kanya at masasabing isa siyang vampira, kaya tinapakan ni Kimazo ang gas at diretsyong pinaandar ang sasakyan papasok sa kanya, habang siya at ang iba ay tumalon palabas ng sasakyan. Nakapagtataka, ang vampirang ito ay nagagawang saluhin at durugan ang sasakyan sa kabila ng katotohanang ito ay gumagalaw sa sobrang bilis. Ang may pulang buhok na vampira na ito ay nagsimulang magpakita ng lakas sa pamamagitan ng pag-atake sa squad na may kaunting pagsisikap, at nagagawa pa ring humarap ng maraming pinsala. Gayunpaman, nakuha ni Yori ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagiging isa lamang na nakakakuha ng matagumpay na hit sa kanya. Tulad ng mga bagay na nagsisimula ng magmukhang masama para sa kanila, dumating ang mga reinforcement ng vampira, na nagtatanong kay Mitsuka kung lahat sila ay makakatakas sa isang piraso. Nagtatanong si Yori kung magiging perpekto ba ito sa sitwasyong ito. Sumagot si Sheena, na nagsasabi na ito ay talagang magiging perpekto, ngunit siya ay nagdududa kung ang tatlong vampira ay papayag na palayain sila ng ganoon. Kaya, sa pag-iisip na ito, lahat sila ay inaasahang lalaban sa lahat ng mayroon sila habang isinasaisip na hindi garantisado ang kaligtasan. Nang magsisimula na ang labanan, ang may pulang buhok na vampira ay tinawag ng pinuno ng vampira, si Farhad, kaya wala siyang pagpipilian kundi umalis kasama ang kanyang pangkat. Pagkaalis nila, talagang natutuwa si Sheena na ipinakita sa kanila ang gayong swerte dahil nahulaan na niya kung gaano kahirap ang magiging laban na ito. Si Yori, sa kabilang banda, ay galit sa katotohanan na mayroong napakalaking pagkakaiba sa kapangyarihan kahit na sa kanyang bagong infernal na katana. Ang lungsod ng Shinjuku ay nasa ilalim na ngayon ng banta ng isang mapanganib na pag-atake, kaya ang mga tripulante ay nagmamadaling bumalik upang ipaalam sa iba pang mga sundalo ang mga paparating na vampira upang ang pader ng Shinjuku ay maprotektahan. Ilang minuto lang matapos kumalat ang balita tungkol sa mga vampira, ang buong hukbo ng Hapon ay tila nakapila sa ibabaw ng pader ng Shinjuku, habang pinagtatanggol nila ito laban sa mga paparating na helicopter mula sa vampira. Sa una, nagagawa nilang wasakin ang lahat ng chopper, ngunit ang kanilang kapalaran ay nagtatapos kapag ang dalawang vampira ay nagpadala ng isang eroplanong pandigma na bumagsak sa gitna ng pader na nagiging sanhi ng pagguho nito at pinapayagan ang iba pang mga vampira na makalusot. Ang paglusot na ito ay nagmamarka ng paunang yugto ng kanilang plano na makapasok sa Shinjuku, at lipulin ang Japanese Imperial Army. Di nagtagal, isang grupo ng mga vampira ang dumating sa isang bubong kung saan ang mga tripulante at ilang iba pang mga sundalo ay nagkataong naruroon din, kaya sila ay nauwi sa pakikipaglaban hanggang sa kasawian, na nagresulta sa pagtatagumpay ng Imperial Army. Pagkalipas ng ilang oras may mga ulat ng isa pang alon ng mga vampira na lumagpas sa West Defensive Barrier, ibig sabihin ay aabutin ng maraming sundalo para maalis ang lugar na iyon sa kanila. Gumamit ng teleskopyo ang tenyente upang pagmasdan ang kayag ng mga vampira habang papalapit sila sa sibilisasyon ng hukbo. Tumingin siya sa malayo at nakita niya si Miko na nakaupo sa tabi ng pinuno ng vampira, si Farhad. Nararamdaman ni Farhad na may nakatingin sa kanya, kaya tinitigan niya ng diretso ang lens ng teleskopyo, na bahagyang nagpagulat kay Lieutenant Techino. Pagkatapos ay ipinasa sa kanya ang impormasyon na ang iba pang mga Protector Ado ay matagumpay na nailikas na nangangahulugan na ang Imperial Army ay handa na para sa digmaan na malapit ng maganap.
Samantala, kasama si Miko, tinulungan siya ni Farhad na kilalanin na palagi siyang nag-aatubili na uminom ng dugo ng tao. Sa gitna ng pag-inom ng kanilang mga kasama sa dugo ng mga sundalo, pinayuhan ni Farhad si Miko na pumunta at kumuha na rin dahil may masamang nangyayari sa isang vampira kapag hindi nila nakuha ang nararapat na nutrisyon. Ngunit sa kabila ng mga sinasabi, pinananatili ni Miko ang kanyang pangako na hindi iinom ng dugo ng sinumang tao kahit na gusto niya. Dinadala tayo nito sa isang pagkakataon 4 na taon na ang nakararaan, kung saan siya ay naging isang vampira at nakitang nakahiga sa harap ng reyna ng vampira, si Tipas. Sa oras na ito, ginagawa ni Tipas ang lahat ng kanyang makakaya upang hikayatin si Miko na uminom ng dugo ng tao, habang ipinapalam niya sa kanya ang lahat ng mga disadvantages ng hindi paggawa nito. Ilang sandali pa ay lumalaban pa si Miko, naiintindihan niya na ganito ang nararamdaman niya dahil dati siyang tao, kaya nagpasya siyang bumawi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang baso ng sarili niyang dugo para inumin. Nanatili si Miko sa sahig, at tinatanggihan pa rin ang dugo sa pamamagitan ng paghampas nito mula sa kanyang kamay. Sa puntong ito, sumuko na ang reyna sa kanya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang trono, ngunit sa kanyang pagkagulat, si Miko ay sumugod sa kanyang binti at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo dahil hindi niya nalabanan ang tukso. Laking gulat ng reyna nang makita ito, ngunit talagang masaya rin na sa wakas ay tinanggap na ni Miko ang pagiging vampira. Mula noong araw na iyon, nangako si Miko na hindi na muling iinom ng dugo ng sinumang tao. Kahit na sa misyon na ito, nagdala siya ng halos 10 araw na halaga ng dugo ni Tipas upang mapanatili ang kanyang sarili. Mamaya sa hapong iyon, ang mga tripulante ay dinadala sa kabilang panig ng bayan sakay ng isang malaking truck ng militar. Habang sila ay nakasakay sa mga upuan sa likod, nagsisimula silang magtaka kung paano nga ba nila magagawang talunin ang mga vampira dahil halatang hindi sila gaanong kalakas. Matapos itong sabihin, ipinaalam ni Sheena sa iba ang isang mastiko na tableta na di umano'y nagpaparami ng kapangyarihan ng isang sundalo, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng buong kapangyarihan sa kanilang sandata ng demonyo sa loob ng limitadong time frame na 15 minuto. Narinig ito ni Yori at nagsimulang matuwa dito, kaya sinabi niyang kukuha siya ng 10 sa kanila ng sabay-sabay. Ipinaalam sa kanya ni Sheena na hindi iyon magiging perpekto, dahil kahit ang pagkuha lamang ng 3 ng sabay-sabay ay magiging isang tiyak na kasawin. Kung kukuha ang isang sundalo ng 2 ng sabay-sabay, makaramdam sila ng matinding pagkabigla at tensyon, na sapat na para tapusin sila, ngunit hindi matitiyak ang kanilang kasawian. Ang katotohanan na ang mga tabletang ito ay lubhang mapanganib kung bakit karamihan sa mga sundalo ay umiinom lamang ng paisa-isa. Kaya, ipinaliwanag ito ni Sheena at inabutan sila ng tig-isang kahon, na puno ng isang tableta. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang kanilang sasakyan bilang resulta ng isang pag-atake na inilunsad dito mula sa kalangitan. Matapos makalabas ang mga tripulante, nakita nila ang vampire helicopter na umatake sa kanila at agad na nagsimulang gumawa ng mga plano para pigilan ito. Kasabay nito, napansin nilang lahat na ang Corporal Army na nagmamaneho ng sasakyan ay nawalan ng malay habang siya ay nananatili sa driver's seat. Kaya, sumugod si Yori para tulungan siya dahil ayaw niyang may maiwanin. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nailigtas niya ang katawan sa tamang oras, ngunit sa sandaling iyon, gumuho ang lupa at itinapon silang lahat sa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang minuto, nagising sina Yori at Sheena sa isang dulo ng subway tunnel habang ang iba sa kanila ay natrap sa kabilang dulo. Nagagawa nilang makipag-usap sa pamamagitan ng bato, kaya nagkasundo sila sa isang puntong pagkikita-kita. Sa paglubog ng araw, sinimula ni Teniente Echino ang digmaan sa pamamagitan ng pagpunta kay Miko at paghahandang labanan siya. Matapos makatakas sina Yori at Sheena mula sa tunnel, dinala nila ang katawan sa isang medikal na bahay kung saan siya ay binibigyan ng agarang medikal na atensyon. Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ni Sheena na si Teniente Echino ay kasalukuyang nasa larangan ng digmaan, at tinawag ang kanyang squad para sa backup. Ang tenyente at ang kanyang koponan ay kasalukuyang nasa pangunahing intersection ng kanlurang Shinjuku 5th District, at kaharap ang pangunahing hukbo ng vampira. Gusto niyang masiguro ang kanyang tagumpay, kaya naman nananawagan siya para sa lahat ng reinforcements na makukuha niya. Habang naglalakad sina Sheena at Yori papunta sa larangan ng digmaan, narinig ni Yori ang isang grupo ng mga sundalo na nag-uusap tungkol sa isang squad ng mga sundalo na sinisipa ng mga vampira, na malamang na ang natitira sa kanilang squad.
Narinig niya ito at agad na nagpa siya na pumunta, at tumulong sa kanila kaysa sa tenyente dahil ayaw niyang mawalan ng mga kasamahan sa digmaang ito. Habang papalayo siya, sinubukan siyang kumbensihin ni Sheena na ipagpatuloy ang kanilang unang misyon na tulungan ang tenyente, ngunit tila wala na siyang pakialam ngayong may problema ang kanyang mga kasamahan. Samantala, mukhang pinipigilan ng tenyente at ng kanyang team ang mga vampira. Bagamat hindi sila nakakagawa ng ganoong kalaking pinsala, ang labanan ay nananatiling balanse at tila hindi nagpapatuloy sa pabor ng sinuman. Pinapanood ito ni Farhad at naiinip pagkaraan ng ilang minuto, kaya iminungkahi niya na sila ni Miko ay pumunta upang tapusin ng direkta ang tenyente dahil siya ang itinuturing na pinakamalaking banta. Habang tumatakbo sina Yori at Sheena papunta sa Shinjuku Central Park, sinimulan nilang makita ang iba pa nilang mga kasama na nakikipaglaban sa ilang vampira. Bagamat nagawa ni Yori na iligtas si Kimazo sa huling segundo, hindi talaga nila kailangan ng interbensyon ni Yori at Sheena dahil halos nasasakop na nila ang lahat. Higit sa lahat, medyo masama ang loob ni Kimazo na hindi inisip ni Yori na magiging malakas sila para maharap ang mga vampira, kaya dahil doon, hiniling niya sa kanya na mas magtiwala sa kanila. Sa larangan ng digmaan, si Echino at ang kanyang koponan ay abala pa rin sa pakikipaglaban kay Miko. Sa puntong ito, parang sila ang may kalamangan dahil lahat sila ay nagtutulungan laban sa kanya. Pagkatapos, sa tamang oras, ang tenyente ay pumunta sa likuran niya at tinangka siyang tusokan ng diretso sa katawan. Ngunit bago niya magawa, ang head vampire na si Farhad ay tumalon upang iligtas siya at hineranggan ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Farhad kay Miko na huwag masyadong maliitin ang mga tao, dahil masasawi siya kung hindi dahil sa kanyang interbensyon. Pagkatapos nito, pinalipad ang tenyente sa isang bog cove ng mga bato kung saan napagtanto niya na wala siyang pagpipilian kundi uminom ng dagdag na tableta upang magkaroon ng pagkakataon. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na huwag gawin ito, ngunit alam niyang masasawi pa rin siya kung hindi niya ito gagawin, kaya nagpa siya siyang gawin ito. Matapos matagumpay na matusok siya ni Yori sa katawan, nilapitan niya ito at agad na nakilalang siya ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Dahil dito, nabigo si Yori sa pag-aalab ng kanyang sumpa sa espada, napapaslang sa vampirang si Miko. Nalilito ang tenyente kung bakit hindi pa pinapaslang ni Yori ang vampira, kaya kinuha niya ang kanyang espada at naglunsad ng isang pag-atake kay Miko, na siyang dahilan para sa kanya na lumapag sa kabilang panig ng lupa. Ngayong naiintindihan na ni Farhad na nakasama na muli ni Miko ang kanyang nawawalang kapatid, sinabi niyang tatapusin niya ang lahat maliban kay Yori upang sila ni Miko ay mamuhay ng maayos. Mismong si Miko ay sumusuporta dito dahil masasabi niyang may mga naging kaibigan si Yori, ngunit sa tingin niya ay hindi sila tunay na kaibigan at ginagamit lang siya. Sa oras na ito, ang may pulang buhok na vampira na dating ipinakilala sa amin at ang kanyang mga kasamahan ay nagpakita. Ang kanyang pangalan ay Corby, at natutuwa siyang makitang muli si Yori at ang kanyang mga kasamahan. Pinagmamasdan ni Echino ang sitwasyon at naramdaman niyang pinakamainam na umatras pabalik sa pangalawang linya ng depensa, ngunit ayaw gawin ito ni Yori dahil ngayon lang siya muling nakasama ni Miko. Ang pagiging doon lamang ay inilalagay ang buong pangkat sa panganib. Hindi sinunod ni Yori ang mga utos sa pag-urong, at nagsimula na lang siyang maglunsad ng mga pag-atake kay Farhad dahil nagkaroon siya ng ilang mga flashback ng sandali kung saan pinaslang niya ang kanyang pamilya. Bagamat kinasusuklaman ng tenyente ang pag-uugaling ito, nagpa siya siyang sumali sa pag-atake kay Farhad sa pag-asang magtagumpay ito. Sa labanang ito, nakakita si Miko ng pagkakataon, kaya kinuha niya si Yori sa lupa at tumakbo palayo kasama siya sa kanyang mga bisig. Ayaw iwan ni Yori ang kanyang mga kasama, kaya sinabihan niya si Miko na ibaba siya. Pareho silang napadpad sa isang rooftop kung saan patuloy na nagmamakaawa si Miko kay Yori na kalimutan ang kanyang buhay kasama ang mga tao at tumakas kasama siya. Biglang napagmasdan ni Yori na ang kanyang mga kasamahan ay nasa bingit ng kasawian sa kamay ng mga vampira. Ang sandaling ito ay nagpaparamdam sa kanya na parang nawawalan na naman siya ng pamilya, kaya nadurog siya at naging duguan ang kaliwang mata. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mapayapang damuhan kasama ang kanyang infernal demon weapon, si Asumaro, na nagsasabi sa kanya na sundin ang pamumuno ni Miko at umalis doon dahil may masamang mangyayari sa kanila. Bago niya maibigay sa kanya ang kumpletong babala, nabalisa si Yori at nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, habang ang ilang kakaibang itim na pakpak ay nagsimulang tumubo mula sa kanyang likod. Tila,
Ang kalagayan ni Yori ay resulta ng mga eksperimento na isinagawa sa kanya ng tinyente noong siya ay maliit pa. Sa ganitong estado, wala siyang anumang alaala ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang layunin ay sirain ang bawat bagay na nakikita. Matapos magdulot ng ilang malaking kaguluhan, tumungo siya kay Sheena na gustong tangkaing atakihin siya, ngunit dumating si Miko sa tamang oras upang iligtas siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang katawan sa harap ng kanyang talem. Kasunod nito, inutusan ng tenyente si Sheena na subukang kausapin si Yori, at alisin siya sa estadong ito dahil posible para sa isa na maalis siya sa dito. Habang si Miko ay natusok pa rin, tumakbo si Sheena palapit sa kanya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap, habang nagmamakaawa sa kanya na kumawala dito ng may luha sa kanyang mga mata. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakaalis si Yori sa estadong ito bago pa siya nagdulot ng anumang pinsala kay Sheena. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa puti at ang mga pakpak ay nawawala, na lahat ay nagpapahiwatig na siya ay bumalik sa kanyang regular na sarili. Ngayong tapos na ito, hinawakan ng head vampire na si Farhad sa lalamunan ang tenyente at ngumisi dahil naniniwala siyang mananalo pa rin siya pagkatapos ng lahat. Ang tenyente pagkatapos ay nagpakawalan ng isang ngiti sa kanyang sarili, at ipinaalam kay Farhad na ang lahat ng ito ay para bumili ng ilang oras. Ang isang sniper pagkatapos ay nagpakawalan ng isang inferno shot mula sa malayo, na nakatutok kay Farhad ngunit nabigo itong tamaan dahil sa kanyang mabilis na reflexes. Matapos mangyari ang pagsabog, isang malaking hukbo ng mga Infernal Army ang nakitang dumating kasama si General Hiragi bilang kanilang pinuno. Ito ang hinihintay ni Echino sa lahat ng ito, kaya sa pamamagitan ng mga pagpapalakas na ito, tiwala siya na ang kanyang panig ay mananalo. Dinala tayo sa isang flashback kung saan makikita si Sheena na naggalugad sa ilalim ng lupa ng paaralan, kung saan natuklasan niya na si Tenyente Echino ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa vampira kay Yori. Alam ni Echino na hindi ito ang tamang gawin, ngunit pakiramdam niya ay wala pa rin siyang mapagpipilian dahil gusto na niyang maalis ang mga vampira. Bumalik sa kasalukuyang panahon, ang mga vampira ay nalulula sa bagong kayod ng mga kawal na dumating, kaya naisip ni Farhad na mas mabuting umatras at lumaban sa ibang araw. Si Miko, sa kabilang banda, ay hindi sumusuporta sa ideya ng pag-urong, kaya ipinaalam niya ang kanyang mga iniisip. Sa puntong ito, alam ni Farhad na hindi niya kayang makipagsabayan ngayon, kaya hinawakan na lang niya sa lalamunan si Miko at pinilit itong sumunod kung hindi ay tatapusin niya ito. Isang malamig na gabi, nagising si Yori sa isang kama sa ospital kasama si Saito na natutulog sa tabi niya. Nagising din si Saito, at excited na makitang gising si Yori dahil 7 araw na siyang natutulog pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid upang pumunta at alertuhan ang lahat sa mabuting balita ng kanyang paggising. Maya-maya, pumasok si Sheena sa silid upang suriin si Yori dahil naalerto siya sa kanyang paggising. Sa kanilang talakayan, binanggit ni Yori na wala siyang alaala sa anumang nangyari noon, kaya hiniling niya sa kanya na punan siya sa nangyari. Dahil dito, sinasabi niya na noong panahon ng digmaan, si Yori ay biglang nawalan ng malay at ang iba pa sa kanila ay nasa bingit ng pagkalipol. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanila, hindi nagtagal ay dumating ang mga reinforcement kasama ang mga tulad ni Tenyente General Coribo at Major General Shenya na nangunguna sa pangunahing unit. Sa kabila ng panig ng mga vampira, nagawa nilang talunin ang marami sa mga normal at nakuha rin ang ilan sa kanila. Si Miko naman, binawi siya kasama ang iba pang vampirang naka-atres. Hindi natuwa si Yori na bumalik si Miko sa kanila, bagamat medyo gamaan ang loob niya na buhay pa siya. Sa isang lugar makalipas ang ilang minuto, ang iba pang crew ay muling nakasama ni Yori at ipinaalam nila sa kanya kung gaano nila siya na-miss. Nang maglaon ng gabing iyon, pagkalabas nilang lahat sa kanyang silid, tinitigan ni Yori ang mga bituin sa bintana habang iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin upang maging napakaswerte hanggang sa puntong ito ng kanyang buhay. Ano man iyon, hanggat nabubuhay si Miko, ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para matiyak na makakasama niya muli ang kanyang kapatid na matagal nang nawala.